Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Good evening, ma'am, sir. Sabay-sabay na yumukod sa amin ng mga katulong na sumalubong sa amin. Pakidala ang mga gamit ng asawa ko sa kwarto namin. Iniabot ko yung susi ng kotse kay Manang upang makuha nila ang mga gamit ng asawa ko. Teka, lilinawin ko lang. I don't want to share room with you. Mabilis niyang asik sa akin. Mahina lamang ako na pabuntong hininga. Kanina lang, maayos kami nag-uusap. Pero ngayon, mukhang balik na naman kami sa pagiging estranghero sa isa't isa. Why not? We're husband and wife. At saka para lamang namang bago sa kanya ang may makatabing lalaki sa kama. Pinandilata niya ako. Sige, ipagpilitan mo yan. Then I'll just go home. Panta niya sa akin. Heto na naman kami. Mukhang kailangan ko na namang magpatalo. I just sighed. Okay, stay in our room. I'll just stay in the guest room. Magpapatalo na lang ako kaysa naman umalis siya. You don't have to do that. I'll just use the guest room. Saad niya nagpatiuna na sa paglalakad paakyat. Sumunod naman ako sa kanya. Gayon din naman katulong na nagdadala ng gamit niya. Naiiling na lang ako habang tanaw ko siyang papalayo. Siya na naman ang nasunod. Lagi namang ganito. Siya ang laging superior. Good evening, sir. Agad ako napalingon sa nagsalita. It was Artemio, my most trusted man. Art, ginawaran ko siya ng munting ngiti. Hindi ko pala siya napasalamatan sa pagsundo niya sa asawa ko. Kahit sinasahuran ko siya, hindi matatawaran ng pera ang serbisyo at katapatan niya sa akin. May qualified na po sa posisyon ng CEO Secretary, sir. Napatango ako. Mahigit 3 weeks na rin akong walang sekretary, matapos mag-resign ang dati kong sekretarya. Go signal niyo na lang po ang kailangan, sir. The HR will immediately hire her upon your approval. Let's discuss about that matter in the library. Just follow me. Maaga ako nagising. Nakakahiya naman kung feeling prinsesa ako dito, samantalang hindi naman talaga ako ang asawa niya. Tulungan ko na po kayo sa pagluluto, Manang. Saad ko na nakangiti. Naku, huwag na po, ma'am. Halatang nahihiya siya. Bigla rin siyang naging conscious sa mga kilos niya. Sige na po, Manang. Sanay naman po ako sa gawaing bahay. Saad ko. Hindi ko siya lulubayan hanggat hindi na siya pumapayag. Kaya lang po, ma'am, baka po magalit si sir kapag hindi niyo po ako pinayagan, Manang, magtatampo po ako. Saad ko bago pa niya matapos ang sasabihin niya. Parang nataranta naman siya kaya sinamantala ko yun para kunin ang apron na nakasabit sa gilid na refrigerator. Hindi na rin siya umimik na magsimula na akong kumilos. Kinuha ko na yung bacon at ako na nagprito. I was busy cooking when an arms encircled my waist. Sa gulat ko, muntik ko nang ipalo sa kanya yung sandok na hawak ko. Buti na lamang nagawa niyang pigilan yung kamay ko. Good morning, wife. He is hugging from my back. Ipinatong rin niya ang baba niya sa balikat ko. Alam mo bang na-miss kita ng sobra? I'm really happy you're back home. Malambing niya saad. I sighed. Pwede ba? Stop hugging me. Alis. Pagsusungit ko sa kanya. Ayoko lang sa ideyang niyayakap niya ako dahil akala niya ako si Lainey. Kumalas naman siya sa pagyakap sa akin. Agad ko siyang hinarap matapos kong patayin yung stove. Ba't hindi ka pabihis? Wala ka bang work ngayon? I asked. Nakasuot lang siya ng isang sando at short. I'm on leave. Hay nako, ano ba yan? Umaasa pa naman ako na mamayang gabi ko na ulit siya makikita. Pero aalis din ako mamaya. I have to meet someone. Bago pa ako makaimik, ay muli siyang nagsalita. Then after my short meeting, let's go out for a date. Akmang magsasalita ako nang biglang tumunog yung cellphone ko. Agad kong kinapa yun sa bulsa ko. At na makita ko kung sino ang tumatawag. Hindi ko mapigilan na mapangiti. The man of my life. Babe, hindi ko mapigilang mapangiti. Masaya ako kasi naalala niya akong tawagan ng ganito kaaga. Sa sobrang saya ko ay nawala sa isip ko na kaharap ko pala si Zach. Nagbalik lang ako sa realidad na makita kong nakatingin siya sa akin. Bahagyang nakakunot ang noo niya
at bahagi nakaarkong isang kilay. Bahagya ring nakaawang ang labi niya. Pakik ko kung narinig niya. Mabuti nga yun para pagbiyan niya na ako sa divorce. Bago siya makaimik, ay tila baliwala akong lumakad palabas para makausap si Ken. Kagad akong naligo at nagbihis pagkatapos namin kumain. I'm wearing a hanging t-shirt paired with high-waist pants. I also use a rubber shoes. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin si Zach na bihis na bihis. Nakasuot pa ito ng blue three-piece suit. Parang gusto tuloy po magalpak sa tawa. Ano ba naman yan? Wala na bang mas formal dyan? Sumimangot siya kaya naman pinigilan ko na ang sarili ko sa pagtawa. Baka kasi mamaya ay lalo siyang maasar. Halika nga, ako ang pipili na susuotin mo. Turan kong hinihila siya papunta sa kwarto niya. Na makapasok kami, hinayaan ko siya magpatiuna papunta sa walk-in closet niya. Ito ang gamitin mo para hindi ka magmukhang ewan sa pupuntahan natin. Biro ko kasabay ng pag-abot sa kanya na napili kong damit. I choose a dark blue polo and a denim pants for him. I also pick slip-on shoes for him. Kaagad naman niyan tinanggap iyon. Ngunit nanlaki ang mata ko nang bigla na lang siya maghubad sa harap ko. Gosh, magsabi ka naman kung maghuhubad ka para mabigyan kita ng privacy. Mabilis kong tili. What privacy? We used to get naked in bed, so what's new if magbihis ako sa harap mo? Aba, ang bulgar naman ito. Naramdaman ko nag-init ang pisngi ko, kaya para pagtakpan yon, sinipa ko siya sa paa tapos walang sabi-sabing iniwan siya. Shit, nakangiwing bulalas niya matapos ko siyang sipain, pero hindi ko sinubukan lingunin pa. Where is she? Agad kong bungad kay Sean pagkalabas ko ng elevator. Nasa loob na po, sir. Walang imik ako naglakad papasok ng opisina. Pagpasok ko sa loob ay pumungad sa akin ang babaeng medyo may katangkaran. Nakasuot ito ng white 3/4 sleeves na tinernuhan niya ng skirt. Kaagad siyang napatayo nang makita niya ako. Agad ring nanlaki ang mata niya na makilala niya ako. Hello, Miss Sunget. We met again. Ugong ng aking isipan. Miss Rachel, I would like to meet our new boss. He is Zach. Formal ang pagpapakilala sa amin ni Artemio. Agad naman akong umupo sa aking upuan. Please sit down, Miss Rachel. Wala akong kangiti-ngiti. Gumuhit ang hiya at pagkabalisa sa mukha niya. Dahan-dahan siyang umupo. Nakayuko pa siya ng bahagya. I know Mr. Pablo already discussed the details of your job. And so, with your salary and benefits. Yes, sir. He already discussed every detail. Mahinang tura niya. Alright. Did he mention that I will be on leave? Yes, sir. He already told me what to do, sir. Marahan akong napatango. Okay, that's good. Tumango-tango ako bago ako tumayo sa pagkakaupo. Alright. That's all nice. Have a good day. Nice meeting you. Mr. Pablo will be touring you around. Bumaling ako ng tingin kay Art. Art, ikaw nang bahala sa kanya. Agad naman itong tumango. Yes, sir. Hindi ko na tinapunan panintingin si Miss Rachel. Nang tunguhin ko ang pinto. Mabilis kong tinalunton ang pasilyo pagkalabas ko ng aking opisina. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang nakaupo sa waiting area kung saan siya nagpaiwan kanina. I'm sorry for making you wait, wife. Agad naman siyang tumayo sa sofa nang makita niya ako. No, maliit na bagay. Gumuhit ang munting ngiti sa labi nito. Tara na. Inilahad ko yung kamay ko sa kanya. Itinaas naman niya ang kanang kamay, ngunit natigil iyon sa ere. Nang titigan ko siya, nakita kong nakabaling sa bandang likuran ko yung mata niya. Agad ding napunta roon ang atensyon ko. Nakatutok ang mata niya kina Art at yung bagong sekretarya. What's the matter? Hindi ko maiwasan ang mapakunot noo. Agad naman siyang napatingin sa akin. Wala naman. Yung babae kasi parang kilala ko siya. She's Miss Rachel, my newly hired secretary. Muling bumalik ang tingin niya sa aking bagong sekretarya. Parang nakita ko na siya somewhere. Maybe she's one of your customer in the resto. Bumaling siya sa akin. Siguro nga.
So let's go? Sige, tara na. Muli pa niyang nilingon si Miss Rachel na magsimula kaming lumabas sa building. Nawala ang atensyon niya sa bago kong sekretarya nang tumunog ang cellphone nito. It's a notification alert. Mukhang may text message siya. Wala na kaming imikan hanggang sa makarating na kami sa sasakyang naghihintay sa amin. Tumabi ako sa kanya sa backseat. I just instructed the family driver where to go. Wife, I called her to get her attention. Kanina pa kasi siya busy sa cellphone niya. Tumingin naman siya sa akin. Don't call me wife. Tila kinurot ang puso ko. Oo nga pala, may babe na kasi siya. Okay. Ayaw niya ng wife? Eh di, Leia na lang. Total, yun naman ang tawag ko noon sa kanya. Yun siguro ang gusto niya, kasi dati naman, hindi ko siya tinatawag ng wife. Call me Alea. That's my name. Gusto kong matawa, para namang hindi ko alam. I know, that's your name. I'm aware of that because you're my wife. Hayan ka na naman sa linyahan mong ganyan. Sooner or later, hindi mo na ako asawa. So treat me like a stranger. Litanya niya at saka isinandal yung ulo niya sa headrest ng sasakyan. Pakiramdam ko tuloy para kung pinagpipilitan yung sarili ko sa kanya at siya naman, pilit akong pinagtatabuyan. Tell straight to my face, what's wrong with me? As a husband. Tumingin siya sa akin. Don't ask me that. Alam kong alam mo kung bakit ka ipinagpalit ng asawa mo. Oo nga pala, nasabi niya na pala sa akin dati when I confronted her about her other man. Sabi mo sa akin, nagkulang ako ng time sa'yo dahil busy ako sa trabaho. If that's my lacking as a husband, then I will fix that. Kaya nga ako nag-leave to have time with you. But look at you. You're still cold at me. Kaso sa halip na sagutin niya ako, bumaling siya sa driver. Manong, malayo pa po ba tayo? Napabuntong hininga na lamang ako. Paano kami magkakaayos kung ganito siya sa akin? Sabi mo sa akin nagkulang ako ng time sa'yo dahil busy ako sa trabaho. If that's my lacking a husband, when I will fix that. Kaya nga ako nag-leave to have time with you. But look at you, you're still cold at me. Saan niya? Nakonsensya naman ako bigla. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya ang lahat. Kaso hindi naman talaga ako ang asawang nakasama niya dati. I should leave it to Lainey. Siya dapat ang magtapat ng katotohanan. Kaya para matigil na ang usapang ito, bumaling ako sa driver at tinanong kung malayo pa ba kami. Buti na lang at ilang minuto na lang ay nakarating na kami. Gosh, I'm saved again. Pero hanggang kailan ko maitatago ang katotohanan? Nothing special this day. Nag-grocery lang kami. Kumain, nanood ng sine, kumain ulit, nag-shopping, kumain na naman ulit, at namasyal sa park. Naging mabilis ang oras. Namalayan ko na lang na 8:00 na pala ng gabi. Ngunit tila wala pa siyang balak mag-aya na umuwi. Gabi na pero nandito pa rin kami sa park. Nakaupo kami sa damuhan. Pagod na ako, Sak. Wala sa sariling saad ko. Sana mapagod ka na rin magpakatanga kay Lainey. Ugong ng aking isipan. Zach, that's new. You call me Zan before. Kumabog ang dibdib ko pero pinilit kong huwag magpahalata. Okay, Zan. Napangiwi ako. Kung bakit ba naman kasi hindi man lamang ako na-inform ni Lainey. Ngumiti siya. It's okay if you call me Zach. Actually, I'm happy because Mom also calls me like that. It reminds him of his mom. Hindi ko maiwasan ang panliitan siya ng mata. Iyon tawag ko ba talaga sa kanya? O mukha na akong nanay kasi ang hagad ko na ngayon. Sana maulit to. Tura niya kasabay ng pilit ng ngiti. Tinukod ko ang kamay ko sa ulo ko at tumingin sa kanya habang nagsasalita. Babawi ako sa mga pagkukulang ko noon, wife. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ang sinabi niya. Nakatuon ang atensyon ko sa mukha niya. Ang ganda talaga ng mata nito. Na-focus roon ang tingin ko at animoy tumigil ang ikot ng mundo. Parang nilamon ako ng nakakahumaling na kulay berde niyang bilumata. Natigil lang ako sa pagtitig sa kanya nang may pumatak na tubig sa pisngi ko.
Wala sa sariling napatingala ako. It's starting to rain again. Let's go. Tumayo siya at mabilis na kinuha niya yung kamay ko. Tila tuod naman ako na nagpahila. Sabay kaming tumakbo habang magkahawak kamay. At sa sandaling magkahugpo ang aming kamay, parang nag-slow motion ang lahat. Ang tanging namalayan ko na lamang ay ang malakas na pagtibok ng aking puso na animoy isang magandang musika sa aking pandinig. Nang magising ako, umungad sa akin ang puting kisame. The room is a little bit dim. Tanging ilaw lamang mula sa lampshade na nagbibigay liwanag sa kwarto. Nanlaki ang mata ko. Kwarto ito ni Zach. Bakit nandito ako sa kwarto niya? Pinilit kong inalala ang nangyari. Naalala ko nang umulan ay kaagad kaming tumakbo patungo sa kwarto niya. Napakurap ako nang maalala kong nakaidlip ako sa biyahe. Napalunok ako. Binuhat ba niya ako patungo rito? Naramdaman kong may nakadantay sa aking tiyan, only to find out na kamay pala ni Zach iyon. Dahan-dahan kong tinanggal iyon, kaya naman naramdaman ko ang nakakapasong init mula roon. Hindi ako nagdalawang isip na damhin ang noo niya. Ang init niya, mukhang nilalagnat siya. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Nang tingnan ko ang oras, pasado 11:00 na ng gabi. Siguradong tulog na ang mga maids niya. I look for a first aid kit. May nahanap naman ako sa CR. Nang may makita akong thermometer, I checked his temperature and I was right. Nilalagnat nga siya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad kong kinuha ang maligamgam na tubig at bimpo. Kumuha na rin ako ng gamot at tubig. Zach, tinapi ko siya ng mahina para magising siya. Nanatiling nakapikit ang mga mata niya. You're sick. Bangon ka muna saglit and take this medicine. Unti-unti naman siya nagmulat ng mata. Ilang sandali niya akong tinitigan. You're taking care of me? Mahinang saad niya. Of course, come on. Take this so that your temperature gets low. Tumalima naman siya. Tinulungan ko na rin siyang bumangon. Matapos niyang inumin ng gamot, bumalik din siya sa pagkakahiga at muli niyang ipinikit ng kanyang mga mata. Inilagay ko yung bimpo sa kanyang noo. Na makaramdam ako ng antok, tumabi ako sa kanya. I alarmed my phone at 1 in the morning to monitor his condition. Just like my plan, I checked his temperature at 1 in the morning. Dahil mataas pa rin yung lagnat niya, nagpa siya na akong punasan ng basang bimpo ang katawan niya. I also changed his clothes. Huwag advance mag-isip. Siyempre hindi ko tinanggal ang underwear niya. Pero aaminin ko, napasadahan ko yun ng tingin. Medyo maumbok iyon pero hindi ko masyadong pinansin. Medyo tinablan kasi ako ng hiya. Nagising ako may bimpo pa sa noo ko. Napangiti ako. I never imagined that my wife will take care of me. Hindi naman siya ganoon dati. Konting lagnat lang dati, tatawagan at papupuntahan niya na ang family doctor namin sa bahay. At hahayaan na lang niyang sila ang mag-alaga sa akin. Lumingon-lingon pa ako just to check if she's still there in my room, but I couldn't trace her. I decided to go downstairs. Agad akong dumiretso sa kusina. Agad akong kumuha ng tubig kasi nakaramdam ako ng uhaw. Kasalukuyan akong nagsasali ng tubig sa baso na makarinig ako ng halakhak. Siya ba yung tumatawa? Out of curiosity, lumapit ako sa pinanggalingan nun. Talaga manang, loko-loko din pala tong si Zach nung bata pa siya. Tumatawang saad niya. Hindi ko maiwasan ang mapatas ang kilay. So they're talking about me, ha? Oo, madalas nga magpaiyak ng kaklase niya yan dati eh. Mula pagkabata, si Manang Dina na ang nakamulatan kong katulong ng pamilya namin. Bukod sa kanya, ang lahat ng maid namin ay naging katulong lang namin right after I married my wife. How about young girls, Manang? Did he also make them cry? Naningkit ang mata ko dahil sa tanong niya. Why is she asking? Ano pa nga bang mga bagong pagkatao ang makikilala ni Zach sa babae ngayon ay kasama niya at itinuturi niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.